Isang mapagpalang araw para sa inyo at sa mga nakikinig sa ating channel. Ako nga pala si Vin at ang kwentong ito ay para kay Jenny Paraiso. Simulan na natin. Ayokong umalis sa probinsya namin sa Bicol, pero wala akong pagpipilian. Mahirap ang buhay doon. Sa edad na 17 ay lumuwas ako ng Maynila kasama ang kababata kong si Leia upang doon ay makipagsapalaran. Nakapasok siya bilang labandera habang ako naman ay naghahanap pa rin ng mapapasukan. Sa ngayon ay nakikitara muna ako sa aking tiyahin, ngunit sinabi kong aalis din ako oras na magkaroon na ako ng trabaho. Day off ni Leia ng araw na iyon, kaya naman niyakag ko niya akong kumain sa isang fast food restaurant. Gusto daw niya akong ilibre sa una niyang sweldo. Oo nga pala, Jenny, kung wala ka pang mahanap na trabaho, ay may re-recommenda ako sa'yo. Naghahanap kasi ng kasambay yung kapitbahay namin. Paris na kasi next week yung kasambay nila ngayon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin pag uwi ko. Sayang din yun, ang sabi ni Leia sa akin. Tumango ako. Sige ba? Mas okay kung matatanggap ako doon dahil magiging malapit tayo sa isa't isa. Sinabi mo pa. Saka maraming gwapo sa subdivision na iyon. At parang manok na kinikilig pa si Leia. Nang araw din na iyon, matapos namin kumain, ay sinamahan na ako ni Leia sa sinasabi niyang bahay. May kalakihan ng bahay. Masasabi kong may kaya ang nakatira doon. Sa salas ako kinausap ng isang lalaki. Sa tansya ko ay nasa edad 40 years old pa lamang. Si Leia naman ay naghihintay sa may mini garden sa labas. Mabait na lalaki at palaging nakangiti. Nalaman ko sa kanya na siya ang asawa niya at ang isa niyang anak na babae ang tanging nakatira sa bahay na ito. Natanggap ako bilang kasambahay nila. Ang sabi ng lalaki ay tulungan ko lang daw siya sa gawaing bahay at ang kanyang asawa. Nagkasundo naman kami sa sahod ko. Matapos namin mag-usap at masayang ikinuwento ko kay Leia ang magandang balita. First day ko ngayon sa aking trabaho bilang kasambahay ng pamilyang Palmes. Hindi ako nahirapan dahil maubait silang lahat sa akin. Sumapit na ang gabi, katatapos ko lang ugasan ng lahat ng pinagkainan namin. Matapos manood ng TV ng buong pamilya, ay umakyat na ako sa itaas kung saan naroon ang aking silid. Hindi naman iyon kalakihan. Sapat lang na tulugan ko at lagayan ng aking gamit. Paghiga ko sa aking kama ay agad akong nakatulog dahil sa medyo pagod din ako. Jenny! Jenny! Bigla akong nagising nang makarinig ako ng boses ng isang matandang babae na tinatawag ang aking pangalan. Garalgal ang boses na akala mo ay humingi ng tulong. Akala ko ay guni-guni ko lamang iyon. Ngunit naulit ang pagtawag na iyon sa akin. Hindi ko alam na may kasama pala silang matanda dito. Hindi rin nabanggit sa akin ng amo ko. Jenny! Ayun na naman. Bumangon na ako, tiningnan ko kung anong oras sa aking cellphone. 2:00 pa lang ng madaling araw. Lumabas ako ng silid. Madilim ang buong kabahayan. Malamang ay tulog na rin sa oras na iyon ang mga kasama ko sa bahay. Muli ay narinig ko ang matandang tumatawag sa akin. Pinakinggan kong mabuti nang nalaman ko na nanggagaling sa dulong silid sa itaas. Pinuntahan ko ang nasa dulong pintuan at kumatok. May kailangan po ba kayo? Tanong ko. Jenny! Jenny! Marahil ay hindi ko marinig ng matandang nasa loob. Hindi ko rin naman pwedeng lakasan ng aking boses dahil magagambala ko ang pagtulog ng aking mga amo.
nalaman kong hindi nakalakang pinto nang ikutin ko ang seradura. Pumasok ako at sumalubong sa akin ang kadiliman ng silid na iyon. Kumurap-kurap muna ako bago nasanay sa dilim ang aking mata. Agad ko nakita ang switch ng ilaw, ngunit hindi yun sumisindi. Baka pundido ang ilaw. "Jenny!" Ayun na naman ang boses ng matandang babae. Nakita ko siya na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, paharap sa akin. At sa wari ko ay nakatingin siya sa akin. Hindi ko lang masigurado dahil sa medyo madilim. Basta, nakikita ko ang bultong ng kanyang katawan. "Sino po ba kayo? Pasensya na po kayo at bago pa lang po ako dito. Saka, paano po nyo nalaman ang pangalan ko?" "Nauuhaw ako. Ikuha mo ako ng tubig." Tila nahihirapan ang utos niya. Hindi ko alam, pero bigla akong kinalibutan nang tumayo siya. Dahan-dahan ang kanyang pagkilos. Senyales na matanda na talaga siya. "Sige po, ikukuha ko po kayo," sabi ko na lang. Hindi ko na ulit siya tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Wala naman ako natatandaan na nagkita kami kaninang umaga. Tanging sina Sir at Ma'am at ang anak nilang babae ang nakilala ko. Agad ako nagtungo sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Medyo binilisan ko na lang dahil baka mapagalitan ako. Medyo bugnutin pa naman ang matatanda. Pagbalik ko sa kwarto niya ay nandun pa rin siya kung saan ko siya iniwan. Nakatayo at parang nakatingin sa akin. "Heto na po ang tubig nyo," sabi ko at abot sa kanya ang tubig. Hindi niya yun kinuha. Matagal na nakaunat ang aking kamay para iabot sa kanya ang tubig, ngunit hindi niya talaga inabot. Nakakatakot naman ang matandang ito. Inilagay ko na lang ang baso ng tubig sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Tinanong ko siya kung may kailangan pa siya at hindi niya na ako sinagot. Nagpaalam na ako sa kanya upang bumalik sa aking higaan. Hanggang sa bago ako matulog ay naisip ko pa rin yung matanda sa pinakadulong silid. Sino kaya siya? Baka naman nanay ni Sir o kaya ni Ma'am. Kinabukasan ay naging abala na ako sa paghahanda ng almusal dahil may pasok si Sir sa opisina. Kumakain na sila nang bigla akong maalala yung matandang babae. Siguro ay hindi na siya nakakababa o sobrang tanda niya, kaya dapat kong dalhan siya doon ng pagkain. Pero bakit kahapon ay hindi nila ako inutusan na gawin ito? Siguro sila na ang dadala ng pagkain sa matanda kahapon. "Jenny, anong gagawin mo?" Tanong sa akin ni Ma'am nang nakita ako na kumuha ako ng tray at pinggan. Dadalang ko lang po ng pagkain si Lola sa itaas." Nakatingin kong sagot. Napansin ko ang pamumutla ni Ma'am. Tumigil siya sa pagkain at nilapitan ako. "Sinong Lola?" "Jenny, walang Lola sa bahay na ito." "Pero Ma'am, nagpakuha po siya ng tubig." Biglang sumabat si Sir. "Jenny, ikaw at kaming tatlo lang ang nasa bahay na ito. Kung may naririnig ka man na tumatawag sa iyo kapag gabi, huwag mo na lang pansinin, okay? Sige na, hugasan mo na muna yung mga ginagamit sa pagluluto." "Sige po, pasensya na po." Nagugulo na binalik ko ang tray at pumunta sa lababo para hugasan ang mga gamit sa pagluluto. Nang araw din na yun, ay narinig ko na nag-uusap silang tatlo habang kumakain. Ngunit parang sinasadya nila na huwag nang iparinig sa akin ang kanilang usapan. Pero isang pangalan ang malinaw na naulinigan ko. Pangalan ng isang matandang babae. Siya si Lola Coring.
At diyan po nagtatapos ang aking kwento. Salamat sa pakikinig. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga videos at kwento na katatakutan na ating ibabahagi sa inyo. Maraming salamat.